Sama-sama tayong magiging sarakli. Iimbestigahan ang mga bollard o yung mga pangharang na dapat sana'y pumigil sa SUV na nang-araro sa mga nasa entrance ng NAIA Terminal 1 kahapon. Hustisya ang sigaw ng ama ng 4 na taong gulang na batang nasawi sa insidente. Saksi, si Rafi Tima. Mahal na mahal ko po yung anak ko. Maliya. Hindi akalain ni Danmark Masungsok na sa isang iglap, mawawala ang dahilan ng pagsusumikap niya sa ibang bansa. Hindi ko po matanggap ang nangyari. Kaya po nag-ibabasa para po sa kanilang dalawa. Tapos yan po ang mangyayari. Sa kuha ng CCTV, kita ang itim na SUV na nasa parking ng NAIA Terminal 1 bandang alas 8 ng umaga kahapon. Maya-maya, bigla itong umabante at inararo ang mga nasa entrance ng terminal. Kasama sa mga napuruhan ang 4 na taong gulang na anak ni Danmark na si Malia. Pasok ko po sa airport, mga 15 minutes. So, 15 minutes lang po nawala sa paningin ko. Biglang nangyari po yun. May kumalampag po. Tatot ko po ang asawa ko nun eh. Sinatot ko po siya. Hindi na po siya nagre-reply. Doon na po ako natakot, kaya po ako napatak. Tapos nung paglabas ko po, nakita ko po yung mga magulang ko, pati yung aking pamangkin. Pati yung aking asawa, nasa ambulansya. Yung pong anak ko, hinahanap ko, wala. Hindi ko po makita. Pinagtanong ko po sa mga pulis, hindi na po nila alam. Kasi hindi pa na po nila na-check. Pero pagtingin ko po doon sa ilalim ng sasakyan, yun, hindi ko na po nakita. Ayon kay Danmark, balak sana niyang tapusin na lang ang 2 taon at pumirmi na sa Pilipinas para sa kanyang mag-ina. Sabi niya sa akin, Daddy, ikaw na mag-aatid sa school lang sa akin. Kasi hindi ko pa yan hindi ko pa naihatid sa school yan kasi lagi ako nasa ibang bansa. Kaya gusto niya maranasan din yun. Maranasan yung daddy niya ihatid sa school. Kasi yung mga classmate niya, laging nandun ang daddy niya. Pero ngayon, wala na ang kanyang anak. Nasa ospital naman ng kanyang misis na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin alam ang nangyari sa anak. Kasi mahina pa po siya eh. Baka po pag naalaman niya, baka po lalo siyang baka ako na po mangyayari sa kanya. Nasugatan din sa insidente ang kanyang ina at isang pamangkin pero nasa maayos ng kondisyon. Tanging hiling ni Danmark ay hustisya. Sana po itulungan niyo ako na managot yung bumangga sa anak ko. Para talagutin niyo po ito. Tulungan niyo po ako. Sa ating pong gobyerno, tulungan niyo po ako na maparagutan to. Sana po hindi po sa makapagpiyansa. Nagsadya rin kanina sa burol ni Malia ang mga kinatawan ng DMW at OWA para magbigay ng tulong. Nakaburol na rin sa Hagonoy, Bulacan ang isa pang nasawi sa disgrasya na si Derek Faustino, 29 na taong gulang. Papunta raw sana noon sa Dubai si Derek para sa 6 na araw na business trip. Sa kanyang burol, hindi umalis sa tabi ng kabaong ang alaga niyang aso na si Blue. Noong buhay pa raw ang biktima ay lagi niya itong kasama hanggang sa pagtulog. Sinampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries, and damage to property ang driver ng SUV. Yung public attorney's office po ang nag-assist sa kanya din. Hihintayin pa lang natin kung ano yung magiging result ng resolution ng Pasay Prosecutor's Office. Hindi na nagbigay ng bagong paliwanag ang driver na dinalo ng kanyang asawa kahapon. Paulit-ulit daw na sinasabi ng driver na hindi niya sinasadya ang nangyari. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya at kasama sa sisiyasatin ay ang suot na tsinelas ng driver. Nakatsinelas yung driver eh. Tapon, nung kinausap ko eh. May rason bakit pinagbabawal na nakatsinelas eh. Di ba? Pwede dumulas, pwede maipit, pwede nang... Di ba? Pero kapalit ng buhay eh. Isa sa ilalim din sa masusing pagsusuri ang sasakyan ng suspect. Pati ang steel bollard na dapat sanay pumigil sa sasakyan na magdire-diretso sa entrada ng paliparan ay iimbestigahan. Ayon sa isang road safety expert, base sa mga video at litrato ay wala sa standard ang steel bollard. Substandard talaga. Kita ko tinuron si Secretary Vince Dizon. Oh. Parang kinabit lang igan. Oh. Hindi siya yung bollard na... Hindi siya embedded. Dapat 300 mm ang pag-embed ng bollard na kayang titigil sa impact. Sa pinangyarihan ng disgrasya, naglagay na ng bagong bollard. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyo, Saksi. Bago sa saksi, nilooban ang isang bangko sa Western Bicutan sa Taguig kaninang hapon. Ayon sa pulisya, pumunta ng bangko ang suspect para umano mag-withdraw. Hindi na raw siya kinapkapan ng mga gwardya dahil isa siyang regular client ng bangko.
At pinayagan din siyang gumamit ng CR, pero paglabas, nakasuot na ng bonnet ang lalaki at naglabas ng baril. Mahigit 7 milyong piso ang nakuha ng suspect. Pero isa sa mga teller ang nakapindot sa alarm button, kaya mabilis na nakaresponde ang mga pulis. Naaresto ang suspect na nakipagbuno pa raw sa mga pulis. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na wala pang pahayag. Permanente nang binawi ng LTO ang lisensya ng driver ng bus na nasangkot sa malagim na karambola sa SCTEX. At isa po sa mga inuutos para maging mas ligtas ang mga kalsada, mandatory drug test para sa mga PUV o PUV driver kada 3 buwan. Saksi si Joseph Moro. Makikita ang pila ng mga nakatigil na sasakyan papasok sa tollgate ng SCTEX sa kuhang ito ng CCTV ng Huwebes, May 1. Nakunan pati pagdating ng Pangasinan Solid North Bus at pagbangga sa mga sasakyan sa harap nito. Napitpit ang 2 sasakyan sa pagitan ng bus at ng truck at nabangga ng truck ang sasakyan sa harap nito. 10 ang nasawi sa disgrasya kabilang ang 4 na bata. Ang driver ng bus habang buhay nang hindi papayagang magmaneho at mabigyan ng lisensya. Ang kanyang driver's license binawi na ng Land Transportation Office. Kasunod yan ang pagtanggi niya magpa-drug test nung una. Hindi ka pwedeng hindi pumayag. Nakapatay ka ng 10 tao, hindi ka papayag magpa-drug test. Pwede ba? Pinadrug test pa rin siya at nagnegatibo naman. Pinapadrug test din ng iba pang driver at konduktor ng Pangasinan Solid North. Sasampahan ng reklamong sibil ang bus company para makasingil ng danyos bukod pa sa mga babayaran ng insurance ng kumpanya. At dahil suspendido ang lahat ng lampas 200 bus ng kumpanya, binigyan ng special permit ng LTFRB ang lampas 200 bus ng iba pang mga bus company para saluhin ang mga pasahero lalo ngayong eleksyon. The President told me, we must give these families justice. I extend my heartfelt condolences to all the families who have lost loved ones and to those who were injured in the recent tragedies at the SCTEX Toll Plaza and NAIA Terminal 1. These incidents should never have happened. Mismong Transportation Department na ang nagsasabi pakiramdam ng publiko hindi na sila ligtas sa ating mga kalsada, bagay na pinasusolusyonan ng Pangulo sa departamento. Iniutos ng DOTR ang mandatory drug test kada 3 buwan sa mga driver ng lahat ng mga pampublikong sasakyan, kabilang ang mga motorsiklo. Magpaparandom drug test din sa mga bus at truck sa linggo. Even roadside to, para mga truck stop. Not only terminals, pati sa mga truck and bus stops to, along the way. Iniutos ng Pangulo na pag-aralang gawing 4 na oras lamang ang biyahe ng mga driver mula 6. Siyempre po kapag po nagbawas ang oras, bawas din po ang kita ng drivers. Kaya mas maganda pong masusing pag-aralan to. Iniutos din ng Pangulo ang nationwide audit ng mga bus operator, pati pag-review sa proseso ng pagbibigay ng lisensya sa mga driver ng mga pribado at pampublikong sasakyan. Pinahihigpitan din ang pagpapatupad ng road speed limiter law na nagtatakda ng maximum na takbo ng mga pampublikong sasakyan, closed van, hauler or cargo trailer, shuttle service at mga truck. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nasa Rome, Italy na ang lahat ng 133 cardinal elector na lalahok sa conclave sa Vatican sa Miyerkules. Ayon sa Holy See Press Office, patapos na rin ang pag-aayos sa Sistine Chapel kung saan magaganap ang conclave. Saksi, si Maki Pulido. Sa St. Peter's Basilica, idinaos kahapon ang huling morning mass para kay Pope Francis. Ikinabit na rin kanina ang mga kurtina sa balkonahe ng Basilika kung saan inaasahang unang masisilayan ng publiko ang bagong Santo Papa pagkatapos niyang mahalal. Batay sa Universi Dominici Gregis o Apostolic Constitution, magsisimula ang unang araw ng conclave sa Miyerkules sa isang misa. Mula sa St. Peter's Basilica, tutungo na mga cardinal electors sa Pauline Chapel para sa pagninilay-nilay bago magpuprosesyon patungong Sistine Chapel. Doon manunumpa ang mga cardinal elector. Hindi sila magpapadala sa external pressures at susunod sila sa mga alituntunin ng Universi Dominici Gregis. At isasara na ang Sistine Chapel. Yung Master of Ceremonies ay magsasabi ng extra omnes. At yun ay Latin na ang ibig sabihin ay labas ang lahat. So, lahat ng hindi kardinal ay lalabas. Ang mga cardinal elector bibigyan ng 2 hanggang 3 balota.
Pagkaboto, isa-isang lalapit ang mga kardinal sa mesa sa harap ng altar kung saan naroon ang isang receptacle na may nakatakip na pinggan. Magsusumpa siya. Sasabihin niya, saksi ko ang ating Panginoong Jesucristo na itong isinulat ko rito, ilalagay niya yung balota sa pinggan, tapos ihuhulog niya yung balota papasok ng kalis. May tinatawag na scrutineer na silang titingin sa balota at revisor na bibilang ng balota. Kukunin ng isang scrutineer at inonote niya quietly, tapos itatali niya sa sarili niyang papel. Papasa niya doon sa pangatlong scrutineer. Pag nakita na ng pangatlong scrutineer, siya ang magsasabi, i-announce niya sino yung nakasulat sa balota at itatali rin niya. Ang mga balota isa-isang itatahi para pagsamasamahin at butasin sa salitang eligo o I choose. Para mahalal, kailangan ng 2/3 na boto. Sakaling may napili na, tatanungin ang napiling sunod na Santo Papa kung tinatanggap niya ang pagkakahalal sa kanya at kung ano ang magiging bagong pangalan niya. Ang Senior Cardinal Deacon pupunta na sa balcony para i-announce ang Habemus Papam o We Have a Pope. Habemus Papam. Ang bagong halal naman na Santo Papa dadalhin sa maliit na sacristy sa tabi ng altar ng Sistine Chapel para magpalit sa puting office attire ng Santo Papa. Nakahanda na raw doon ang 3 sizes na pagpipilian ng Santo Papa. May bansag ang kwartong ito na Room of Tears. Di natin alam kung talagang umiiyak siya doon. Pero I can imagine na baka umiiyak talaga, nakakaiyak doon kasi finally, at that moment, it became real to him the daunting ministry of the Pope. Handa na nga ang papal vest, zucchetto o skull cap at sash na isusuot ng susunod na Santo Papa. Ayon sa sastre na tumahiri ng mga isinuot ni na Pope John Paul II, Pope Benedict at Pope Francis. Gawa ito sa light wool at simple lang, katulad ng ginawa niya noon para kay Pope Francis. Anya, marami rin siyang kliyenteng Pilipinong pari. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Patuloy po ang isinasagawang final testing at sealing sa mga automated counting machine o ACM na gagamitin sa eleksyon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Maingat na binitbit ng mga gurong magsisilbing miyembro ng Electoral Board ang mga automated counting machine sa iba't ibang voting centers sa Dagupan City. Ang ilang ACM isinakay pa sa mga bangka para ihatid sa mga island barangay. Kasama sa pagbabantay ang Philippine Coast Guard at mga pulis. We have 60 personnel to every voting centers ang i-deploy po natin na personnel para po magbantay ng ating counting machine. Nag-undergone na po yan ng series of tests sa aming warehouse. But then again, magsasagawa pa rin tayo ng final testing and sealing tomorrow. Dumating na rin ang mga ACM sa ilang lugar sa Cagayan de Oro City. Nakikipag-ugnayan na ang COMELEC officers sa mga DepEd supervising official para sa safekeeping ng mga balota. Sa Taraca, Lanao del Sur, matagumpay ang isinagawang final testing and sealing ng mga makina. Naroon ang mga election watchdog at mga botanteng inimbitahan ng COMELEC para masiguro ang transparency ng eleksyon. Wala ring naging aberya sa final testing at sealing ng mga ACM sa Bungaw, Tawi-Tawi. Patuloy ang pagdadala ng COMELEC sa mga balota at sa iba pang gagamitin sa eleksyon sa iba't ibang panig ng bansa. On schedule daw po sila at wala nang nakikita ang COMELEC na hadlang sa pagsasagawa ng eleksyon sa Mayo 12. Nanawagan naman po ang COMELEC sa publiko na huwag maniwala sa mga ipinapakalat na maling impormasyon. Pinabulaanan ng COMELEC ang kumakalat sa social media na nabago na umano ang petsa ng eleksyon at ang pangangailangan ng national ID para makaboto. Ang efforts ng mga nagmi-misinform or disinform ay pababain ang bilang ng mga botante na boboto. Lahat makakaboto kahit wala kang dalang ID.
Basta ang pangalan mo nasa listahan, kung talaga namang may madadala tayong ID, makikidala nyo na rin. Kasi po baka biglang may mag-challenge. Hanggang May 10 na lang ang kampanya ng local at national candidates. Bawal na ang anumang uri ng ayuda mula noong May 2 hanggang May 12 maliban sa burial at medical assistance. Maaari rin daw i-disqualify ng COMELEC ang mga kandidatong tumatanggap ng anumang klaseng tulong mula sa ibang bansa o sa isang foreign national. Kanina ipinakita ng PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang kanilang command center sa Sampaloc, Maynila. Ibinida nila na magiging real-time ang pagpapakita ng datos sa gagawing unofficial parallel count sa araw ng eleksyon. Bukod sa resulta ng senatorial race, i-audit din ang local at party list votes. Naghain naman ng petition for disqualification ang COMELEC Task Force SAFE laban kay Alston Kevin Anarna, kandidato sa pagka-mayor ng Silang Cavite. Naisyuhan ng show cause order ng COMELEC si Anarna dahil sa pahayag niya sa kampanya noong Marso na bibigyan ng asawa ang mga solo parents sa pamamagitan ng raffle. Humingi na ng paumanhin si Anarna sa pahayag na ito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.